Yun, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Alas na ng umaga mga kalagalaga. Dito kami sa Talinga Playa. Ayun, kasama ko tong mga tropa namin, yung mga tropang Panggala, yung mga tropang Bahay namin dito, tinatangay na. Ayun. Isa siya sa may bahay dito mga kalagalag na inaabot yung bahay niya rin sa ayun nga pala yung bahay niya. Grabe, ayun. Pagkatapos ng intro mga kalagalag, papakiliwanag ko ng mga ayos to. Ayan mga kalagalag, isang mapagpalang araw sa inyong lahat yan. Andito ako sa lugar namin mga kalagalag. Titignan natin dito yung yung malalaking alon. Grabe na naman to. Itong alon na dumating sa amin, gawa ng yung bagyong Karina na pero malayo naman ang daan, pero naapektuhan pa rin yung mga kabahayan dito sa amin mga kalagalag. Grabe siya, ayun. Yung isang bahay do sa sa may kabila na yung mga kalagalag, inaabot na rin ng tubig. Ayan siya. Baka nakakaawa naman baka kung anong mangyayari dyan sa kanila, pero may tao pa rin sa loob. Ayun sila, At takot silang baka iwanan sila ng bahay nila. Saka yun dito mga kalagalag, Ayan siya. Umabot na dito yung tubig. Sobrang laki ng high tide. Grabe. Yung mga kawain namin dito, yung mga batangan ng bangkako, naubos na rin. Tinangay na siya ng alon. Yun, mga kalagalag, talagang minsan nakakaranas kami ng ganitong hirap dito sa panahon ng tag-ulan. Grabe yung yung mga dimisa dinadanas namin dito mga kalagalag, yung paglubog ng bangka. Buti naman ngayon at na-safety namin yung mga bangka namin doon sa ilog. Ang kinatatakot lang namin pag nagbukas yung dam, yun, nagkakaroon siya ng matinding pag-agos. Gawa ng yung walang tigil ang ulan mga kalagalag. Yun ang kinatatakot namin. Baka matangay yung yung mga bangka namin daw, pero titignan din namin na kung safety siya. Katulad nung nakaraang bagyo mga kalagalag, yung bagyong Paeng, halos lahat ng bangka daw sa ilog. May 23 pirasong bangka yung inaabot ng baha. Ito na naman mga kalagalag. Grabe yun, yung bahay daw sa kabilang bahay na yun. Ayun na siya, nasa tubig na siya. Saka nagtambakan na rin yung mga basura dito sa amin. Mga styrofoam. Mga galing ilog din niya mga kalagalag. Yung na yan. Yung basura na yan. Nagkakiyatan kami ng mga bangka rito. Itong bangka ko, di nag-isod dito. Itong isang bangka ko. Ito siya. Re-repairing ko sana to. Kaso nga lang, inaabot na rin ng pag-ulan. Saka yung tag-ulan na dito sa amin mga kalagalag. Kaya baka patag-araw. Yun, ma-repair ko tong bangka na to. Ayun mga kalagalag, naglalakihan pa rin yung mga alon. Grabe. Daplis naman yung yung daan ng bagyo sa amin, nasa may Cagayan Valley, pero dito sa lugar na to, naglalakihan ng alon. Ayan siya. Yun nga pala mga kalagalag, ito nga pala yung may-ari ng bahay, yun nandoon. Ate, evacuation na yung nyo. Yung mga gamit ko sa loob. Ayun, alas din makakausap. Grabe yung mga kalagalaga na. Alos tinatangay na yung mga haligi nila. Ayun siya. Yan, inaano nila yan mga kalagalag na ma-video, ma-picturean yung bahay nila para sa calamity na ayan siya.
Noong nakaraang bagyo mga kalagalag, yung na-vlog ko, yung maraming bangka lumubog dito rin nung nakaraan. Hindi pa siya gaanong naagip kasi yung ang tubig noon 1.2 pa lang. Ngayon 2.0 yung tubig niya, kaya malaki. Noon nakaraan hanggang doon lang yung tubig niya, pero maraming lumubog na bangka. Ngayon 2.0, kaya umabot na rito sa lugar na to. Ayan siya. Yung inakita namin nung nakarang buwan, nandoon pa lang yung bangka namin na idagisa namin dito. Kaya kaya na-safety na yung mga bangka namin. Yung iba, yung ayos sa bangka ko na dali mga batangan. Ayun, yun ang mga nararanasan namin dito mga kalagalag, yung matinding tragedya na nangyaring ganito. Dadating na nagkakaroon ng matinding unos o pag dating ng yung nagkakaroon ng bagyo mga kalagalag. Kaya siya, ganyan ang nangyayari sa tabing baybayin ng karagatan namin dito. Boss, wala pa. Kumusta yung mga nakuha nyo dyan? Wala pa. Ayan mga kalagalag, yun, mga nakukuha nila, minsan nakakuha sila ng mga barya dyan. Naiipon nila. Nakakabili-bili sila ng bigas. Minsan ganyan dito sa amin mga kalagalag. Nanguha sila ng mga barya dyan. Grabe pa rin ang nangyayari dito mga kalagalag. Sana kung pagdating na tag-araw, yun, nagiging safety lang nila dito. Yung mga kabahayan dito, gawa ng kakaroon ng matinding pagtambak ng dyan. Yan mga kalagalag, yun sa banda roon, yun, pa yun, lupa pa yun. Kaso nga lang, talagang tag-ulan, nakakalkal siya rito. Nakakalkal yung buhangin. Natakay naman to sa palot. Kaya ang nangyayari, yung mga kabahayan dito mga kalagalag, yun na nangyayari. Naaabot na siya ng tubig. Pero pag panahon ng tag-araw, natabak yan pag nagkaroon ng sabalas. Kasi ngayon, panahon ng abagatin, yun, ang pagkalkal ng buhangin saka yung paglaki ng gulong, yun ang nangyayari. Kaya yung mga lupa ritong nakatabak dito, tinatangay naman palaot. Ayun siya. Ayun, dati mga kalagalag, yung bahay na yon, napakalayo niya sa tubig. Ngayon, inaabot na rin siya. Yung mga bangka namin dito, tinaas na namin. Tinanggalan na rin namin ng mga batangan. Yung iba, yung mga pamasingan nandoon. Saka ito yung isa. Ayan siya. Tinanggalan na rin ng batangan. Para magkasya lang dito sa lugar namin itong yung mga bangka na to. Pagdating ng yung kalma, yun, saka nila kinakabitan ng katigas sa mga batangan para makapaghanap buhay. Ngayon talaga may mahirap. Hirap yung mga mamalakaya dito sa amin. Ngayong panahon ng tag-ulan, napakahirap paglalawt tulad niyang ganyang malakas. Yung panahon, nagkakaroon pa ng matinding paglaki ng tubig. Ayan siya. Kaya mga residentes dito sa amin, tulad ng mga magdaragat yan, mga kalagalag, hindi nakakapaghanap buhay. Kaya minsan talagang hirap din. Ayan ang nangyayari sa kanila. Minsan nag-aabang na lang nag-aabang sila ng yung pag-uupa ng gulong, nakakakuha sila diyan ng mga pera. Kaya ayan, mga kalagalag yan. Ayan siya, lalaki mga kalagalag. Grabe. Talagang napakahirap ng kalagayan minsan dito ng mga magdaragat. Yes, siya. Grabe ang gulong mga kalagalag. Pero nung mga nakaraang bagyo mga kalagalag, hindi naman ganito. Ngayon na lang yung parang umuusad na talaga yung tubig dito sa amin. Gawa rin siguro ng climate change to. Itong nangyaring ganito. Ayan siya. Minsan talagang yung pagdadating ng tag-araw, sobrang init. Ayun, gumaganti naman yung kalikasan. Dumadagisod dito yung tubig. Grabe. Hindi naman dati ganyan niya mga kalagalag yung yan. Ayun na. Oy, kaway naman kayo dyan. Iyon mga kalagalag. Tropa rin namin yung mga magbubuk. Yung mga yan. Hindi sila nakapaghanap buhay ngayon. Yung mga bangka nila nando sa ilog.
Ayun. Talaga nagdidilim pa rin, no? Bagyong Karina to, mga kalagalag. Yung tangay. Yung tagay ng bagyo. Pero napakalayo naman. Yung mga kalagalag. Yung bagyong nandito, kaya yan. Pero malalaki pa rin talaga. Hindi katulad ng dati, pag malayo ang bagyo dito sa amin, hindi nagkakaroon ng epekto magkaroon ng ganitong kalalaki. Pero nagkakaroon din, pero hindi ganito mga kalagalag. Grabe naman ang nangyari ngayon. Sobra na. Ayun. Nag-evacuate na yung yung may-ari ng bahay. Ayun mga kalagalag, pinicturean na yan para makakuha ng calamity. Para pagka sa susunod na magkaroon sila ng may papatay yung bahay. Pero nagtiti sila dyan kasi talagang sa panahon ngayon, wala na rin talaga matira sa dami ng tao, dumadami ng populasyon dito sa Pilipinas, mga kalagalag. Kaya yun ang nangyari. Kaya pati tabing dagat, nagkakaroon na rin ng bahay. Yun, grabe mga kalagalag yung kabilaan yan. Nagdidilim pa rin. Yun mga kalagalag, hanggang dito lang muna itong video ko. Pinakita ko lang yung yung lakas ng bagyo. Pero napakalayo naman, pero yung apekto ng bagyong Karina, eto na siya. Yan. Matindi mga kalagalag, pero talagang yung nadanas dito talaga. Hindi parang hindi na grabe na nangyayari. Ayun, hanggang dito lang mga kalagalag. Kita ulit tayo sa mga susunod ko mga video.